Hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Ito ang mainit na balita ngayon. Ibinulgar ni Senador Amy Marcos na naggalit umano sa kanya si House Speaker Martin Romualdez dahil kinampihan umano nito ang mga Duterte. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, kung ikaw ay bago pa lang sa News Info PH, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka lagi sa maiinit na balitang hatid ko sa inyo, kabayan, at sa mga solid na nating taga-subaybay. Welcome back! Eto na nga mga kababayan, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y pagtatampo ni Martin Romualdez kay Senador Amy Marcos dahil sa sinabihan at prinangka ni Senador Amy Marcos itong si House Speaker Romualdez dahil hindi na umano tama ang mga ginagawa nila sa mga Duterte. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sinabihan umano si Senador Amy Marcos ni House Speaker Romualdez na mas Duterte pa daw umano ito kesa mga Marcos dahil sa pagdedepensa nito sa mga Duterte sa paninira nitong si Romualdez. Sagot naman ng senadora. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos, hello. Bakit umano inaaway ang mga Duterte na walang ibang ginawa kundi tumulong? Sinabi pa ng senadora na kung hindi dahil sa mga Duterte ay hindi umano sila makakabalik sa posisyon ngayon. Nilinaw ni Senator Amy Marcos na para sa kanya ay bayan muna bago kadugo dahil naging senador umano siya dahil sa halal siya ng taong bayan. Dagdag pa ng senadora, mas mahalaga ang ating bayan kesa sa kanyang mga kamag-anak. Pakinggan natin ang buong sagot ng senadora sa tanong ni Ms. Loren Badoy sa kanilang programa. I want to ask one more kasi what's happening right now sa ating bansa, talaga nagugulat kami yung garapalan, no? Garapalan and unfortunately mga kamag-anak mo, 'di ba? Ang top players dito, pero fortunately nagsasalita ka, yes. 'Di ba? Which is a comfort to so many of us. So, ang isang tanong ko na lang talaga dito, pag ikaw pinapipili, kasi nakikita namin lahat ito and we all went through this, no, a lot of us, the politics being the way it is in our country, very divisive, where we have all these factions in our family and friends, di ba? Pero sa iyo bilang senador, no, ano ba talaga ang guiding light mo? Bayan ba o pamilya? Ano ba yung inuuna mo dito? Totoo ba itong nakikita namin na yung bayan yung inuuna mo at bakit? Yes. Kung aasahan ako ng tulong at hihingan ako ng payo, siyempre pamilya muna. Lagi kong tutulungan ang kamag-anak ko kahit papano. Pero ang naghalal sa akin, sa pwestong ito, taong bayan. Kaya ako senador dahil sa bayan. Kaya kikilos ako lagi para sa bayan muna. Mas mahalaga ang ating bansa kesa sa ating mga kamag-anak. Tiisa na lang po tayo. At ang totoo, bawat isa sa atin, at intindihin na lang ninyo at pag-unawa at unawain ang sitwasyon ko. Lahat naman tayo talagang naiipit pagkat hindi natin napipili ang ating kamag-anak. Yes. Shout out sa mga kamag-anak. Correct po, Senator Amy. True. It's true. Yeah. But ang kontrabida in the family. Tama si Senator Amy. Madami lang yun sa amin. At ang sinasabi nga ng mga mamamayan at ng mga matatanda, you can choose your friends but not your family. At ang mahalaga dyan, Senator Amy, you can speak out your mind and your heart for the best interest of the people, no matter na nandyan minsan ang mga family relations complications, and yet you can stand out in the need of the people to hear mula sa Senado, kagaya mo, una kayong tumuligsa
sa budol-budol na People's Initiative, tinuligsa ninyo na kahit alam ninyo na ito'y pakana ng grupo ng inyong pinsan at hindi naman yan maitatatwa pa. And then you also spoke out on the national and foreign relations policies and programs na kailangang bantayan ng ating Pangulo ng Bansa who happens to be your brother, and yet you can speak out your mind. Yun ang nakikita ng mamamayan. And you spoke out also in the defense of the Vice President, lalo na nang siya ay dinudurog ng propaganda ng CPP, NPA, NDF at ng mga politikong sip-sip sa Kongreso, and yet you stood out and sabi mo, bigyan natin ng dangal ang ating Vice Presidente sapagkat ang kanyang mga pundo na hiningi ay dumaan sa proseso ng budget deliberation sa executive bago isalang sa Kongreso at hindi niya personal na kagustuhan yun. Thank you for those napakagandang enlightening. Kayo magpasalamat sa akin at yan naman ang trabaho natin. Sabay-sabay tayo, kapit-bisig tayo at tulong-tulong na lamang. Ngailangan rin ako ng tulong ninyo sa iba't ibang bagay. Mahaba pa ang ating paglalaban. At sana sa hulihan, ang mamayang Pilipino naman ang maging matagumpay. Correct. Yes. Dahil dito, pinuri ng maraming netizen ang paninindigan nitong si Senator Amy Marcos at marami ang humanga dahil marunong umano itong tumanaw ng utang na loob, lalong-lalo na sa mga Duterte na siyang nagpalibing sa kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Narito ang ilang mga reaksyon ng ating mga kababayan. Thank you, Senator Amy, for standing up. I had been praying, waiting that this time will come. Salute, Senador. My hat's off. You are the best. God bless you. Mabuhay ka, Senator Amy. Mabuhay ka. Ikaw ay tunay na Pilipino, marunong tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte, lalo na sa sambayan ng Pilipino. Salamat, Senator Amy. God bless po, PRRD at BP Sara. Ang salute, Senator Amy Marcos. Dapat ikaw na lang naging presidente ngayon. God bless po. Ikaw kabayan, ano ang maidadagdag mo sa mga comments at reaksyon ng ating mga kababayan? Huwag mong kalimutang mag-iwan ng komento sa video na ito. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutan kabayan para lagi kang updated sa mga uploads natin araw-araw. So hanggang sa susunod na video mga kababayan. Hanggang dito na muna tayo. Kita-kits sa susunod na video na ating i-upload. Akin, bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos, hello.